Nagsimula ang pelikula sa pagbagsak ng ekonomiya ng Amerika. Dahil dito, tumaas ng husto ang bilang ng krimen, kaya maraming kriminal ang itinapon sa mga kulungan na pinamamahalaan ng mga pribadong kumpanya. Ang isa sa mga bilangguan ay ang Terminal Island Penitentiary, na pinamumunuan ng isang babaeng nagngangalang Hennessy. Sa kanyang kulungan, si Hennessy ay madalas na nagdadaos ng isang event na tinatawag na Death Race, isang malupit na kompetisyon kung saan nakikipagkompetensya ang mga bilanggo upang manalo. Para kumita, ibinobroadcast niya ang race sa internet. Isang araw, isang nakamaskarang racer na nagngangalang Frankenstein ang nakikipagkarera gamit ang kanyang sasakyan sa karera sa bilangguan at kasama niya ang kanyang babaeng navigator na si Case. Pinayuhan siya ni Case na magdahan-dahan para maiwasan nila ang sunod-sunod na pag-atake ng kanilang karibal na si Machine Gun Joe. Gayunpaman, tumanggi si Frank na sundin ito dahil malapit na sila sa finish line at sa halip ay ineject niya si Case palabas ng sasakyan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagawang pasabugin ni Joe ang sasakyan ni Frankenstein at ang pagsabog ay agad na ikinamatay ng nakamaskarang racer. Samantala sa isang pabrika, isang manggagawang nagngangalang Jensen ay makikitang nagtatrabaho habang ang ibang mga manggagawa ay nagpoprotesta laban sa napakaliit na sahod ng kumpanya. Humingi ng tulong ang pabrika sa mga pulis upang ihinto ang demonstrasyon. Nang maganap ang kaguluhan, makikita si Jensen na tinutulungan ang kanyang nadapang kaibigan, ngunit sa kasamaang palad, inatake siya ng mga pulis kaya't nanlaban siya sa mga awtoridad na umatake sa kanya. Kinagabihan, umuwi na si Jensen sa kanyang bahay. Meron siyang asawa at isang 2 buwang gulang na sanggol na babae na nagngangalang Piper. Gayunpaman, pagkatapos maligo, nakita niyang wala ng buhay ang kanyang asawa sa may kusina. Nang tumingin siya sa likod, isang lalaki ang biglang nag-spray ng likido sa kanyang mukha, dahilan para manghina at mawalan siya ng malay. Ilang sandali pa, nagising si Jensen na merong hawak na kutsilyo sa kanyang kamay. Nang suriin niya ang kanyang paligid, napapalibutan na siya ng mga pulis. Agad na inaresto si Jensen at dinala sa police station. Sa panahon ng paglilitis, sinentensyahan si Jensen ng habang buhay na pagkakakulong, habang si Piper naman ay inilagay sa bahay ampunan. Pagkalipas ng 6 na buwan, ipinadala si Jensen sa Terminal Island Penitentiary. Pagkarating niya doon, kinunan siya ng litrato ng mga opisyal at dinala sa seldang meron ng ilang preso. Nang walang sinasayang na oras, agad siyang inatake ng mga bilanggo nang makaalis na sa selda ang mga opisyal ng bilangguan. Nang bumalik ang opisyal upang suriin ang sitwasyon, nagulat siya nang makitang maayos si Jensen, habang ang kanyang mga kasama naman sa selda ay bugbog sarado ang inabot. Hindi pa dito natapos ang pambubuli kay Jensen dahil habang siya'y nanananghalian, biglang dinuraan ng isang preso ang kanyang pagkain. Kasunod nito, isa pang bilanggo na nagngangalang Pachenko ang kinutya si Jensen dahil sa pagpatay niya sa sarili niyang asawa. Dahil sa mga narinig, hindi maiiwasan ang isang away sa pagitan ng dalawa. Sa kabutihang palad, nang bumagsak na si Jensen dahil sa maraming suntok na natanggap niya, dumating na ang mga opisyal upang mamagitan at dinala si Jensen upang makipagkita kay Hennessy. Sa kanilang pag-uusap, nabunyag na inalok ni Hennessy si Jensen na lumahok sa death race. Nais niyang magpanggap si Jensen bilang si Frankenstein na may palayaw na Frank, ang sikat na racer na namatay sa huling karera. Ang kabayaran para sa tagumpay ay makakatanggap ng kalayaan mula sa bilangguan, at iyon ay kung kaya niyang manalo sa 5 karera. Napanalunan ni Frank ang 4 na karera, kaya't isang karera lang ang kailangang ipanalo ni Jensen para makalabas siya sa bilangguan. Pagkatapos itong pag-isipan ng mabuti, pumayag na si Jensen sa inaalok ni Hennessy. Pagkatapos, dinala ni Hennessy si Jensen sa isang pagawaan at ipinakilala siya sa mga technician at coach ni Frank. Inimbitahan din si Jensen na makita ang sasakyan ni Frank na kalaunan ay gagamitin niya sa karera mamaya. Hindi nagtagal, dinala ng coach si Jensen sa isang open field upang ipakita ang iba pang mga preso na magiging kalaban niya sa karera. Kabilang sa mga kalaban ni Jensen ay si Hector Grimm, na kilala sa pangalang Grim Reaper. Si 14K, na siyang ika-10 henerasyon ng mafia. Si Pachenko, na pumatay ng 9 na katao sa karera. At si Travis Colt, ang star ng Death Race. Samantala, ang pumatay kay Frankenstein na si Machine Gun Joe ay lumapit kay Jensen at sa kanyang coach at nagbantang papatayin si Frank sa susunod na karera. Lumalabas na ang akala ni Joe ay kasalukuyang nagpapagamot si Frank sa ospital, ngunit sa katunayan, namatay si Frank sa huling karera. Nang dumating na ang oras ng laban, naglakad si Jensen sa pasilyo ng mga selda habang nakasuot ng maskara at damit ni Frankenstein. Nagagalak at isinisigaw ng mga bilanggo ang pangalan ni Frank dahil ang akala nila ay bumalik na ang alamat ng karera. Bago magsimula ang karera, ipinakilala si Jensen sa kanyang navigator na si Case. Nang matapos ang countdown, nagsimula ng umandar ang mga sasakyan. Noong una, naninibago pa si Jensen sa sasakyang minamaneho niya.
Gayunpaman, ginabayan ni Case at ng coach si Jensen kaya mabilis siya ditong nasanay. Sa kalagitnaan ng karera, patuloy na inaatake ni Joe ang sasakyan ni Jensen dahil balak niyang patayin si Frank. Sa karerang ito, ang mga racer ay makakakuha ng 3 features. Ang unang 2 features ay defense at attack features na maaaring magamit kung ang racer ay dumaan sa isang kumikinang na imahe na merong shield at sword symbol. Habang ang huling features, na merong imahe ng isang bungo, ay gumagana tulad ng isang landmine. Kapag nadaanan ito ng isang racer, ang pangalawang racer na dumaan dito ay mamamatay. Nang inactivate na ni Hennessy ang feature sa race arena, nakikipagkumpetensya ang mga racers upang makuha ang 3 feature para patayin ang isa't isa. Sa gitna ng karera, isang racer ang makikitang dumaan sa skull feature na na-activate na ng isa pang racer. Hindi nagtagal, isang bakal ang lumabas mula sa ilalim ng arena at tumama sa sumunod na racer. Sa kabilang banda, ang ilan sa mga features na dapat natanggap ni Jensen ay hindi gumana sa kanyang sasakyan. Ngunit dahil sa kanyang husay sa pagmamaneho, nagawa niyang patayin ang isa sa kanyang mga kalaban na umaatake sa kanya at ipinagpatuloy ang karera kasama ang natitirang mga kalaban. Habang nagmamaneho sa gitna ng racetrack, tumingin si Jensen sa gilid ng kanyang sasakyan kung saan nakita niya din si Pachenko na nagmamaneho sa parehong bilis. Binigyan siya ni Pachenko ng hand gesture at naalala ni Jensen ang kanyang kilos dahil ito ang hand gesture na ginawa ng killer ng kanyang asawa. Hindi sinayang ni Joe ang pagkakataon at agad niyang binangga ang sasakyan ni Frank, kaya napilitan si Jensen na dalhin ang kanyang sasakyan sa pagawaan sa gilid ng racetrack. Dito nabunyag na nahahati ang karera sa 3 stage. Upang manalo sa laban, kailangan lang ng isang racer na makarating sa finish line sa una at ikalawang stage. Gayunpaman, sa ikatlong stage, kailangang nasa first place ang racer upang siya ang manalo. Nang suriin ng mga technician ang sasakyan ni Jensen, tiningnan nila ang lahat ng feature sa sasakyan at nakitang gumagana naman ito ng normal. Kalaunan, nalaman ng mga technician na minamanipula ni Hennessy ang navigator na si Case. Pagkatapos nito, pumunta si Jensen sa opisina ni Hennessy upang sabihing ayaw na niyang lumahok sa susunod na karera. Ibinunyag din ni Jensen na alam na niya ngayon kung sino ang nasa likod ng pagkamatay ng kanyang asawa. Si Hennessy ang nagutos kay Pachenko na patayin ang kanyang asawa upang maipadala si Jensen sa bilangguan. Ipinakita ni Hennessy ang larawan ng anak na babae ni Jensen at nagbantang papatayin siya kung hindi siya sasali sa sunod na karera. Dahil dito, walang ibang pagpipilian si Jensen kundi sundin ang gusto ni Hennessy. Habang inaayos ni Jensen ang kanyang sasakyan, nakita niyang dumaan si Pachenko sa may garahe. Sinundan niya si Pachenko sa isa pang silid at nabunyag na isa lang pala itong bitag. Nilagyan nila ng tali ang leeg ni Jensen at pagkatapos ay pinahirapan ni Pachenko at ng kanyang mga tauhan. Papatayin na sana ni Pachenko si Jensen, nang biglang nagpaputok ng stun gun ang isa sa mga technician ni Frank kay Pachenko. Nang distracted ang lahat, agad na lumingon si Jensen para atakihin ang mga tauhan ni Pachenko. Sa kasamaang palad, dumating ang mga opisyal ng bilangguan at nagpaputok ng stun gun kay Jensen, dahilan para mawalan din siya ng malay. Nang oras na para sa ikalawang stage ng karera, tila kakaiba ang ikinikilos ni Jensen tungo kay Case. Habang nasa karera, tinanong niya ang babae kung may kinalaman siya sa pagkamatay ni Frank. Noong una, tumangging umamin si Case, ngunit dahil pinagbantaan ni Jensen ang kanyang buhay, ipinagtapat ni Case na pinagbantaan din siya ni Hennessy, kung saan inutusan siyang isabotahe ang nakaraan niyang race kay Frank at dapat din itong gawin kay Jensen. Nang marinig ito, naunawaan ni Jensen ang posisyon ni Case at ipinagpatuloy ang karera. Pinabilis niya ang kanyang sasakyan habang inaatake sina Joe at Pachenko. Sa malupit na labanan, naabutan ni Jensen ang sasakyan ni Pachenko at nakuha ang sword image feature. Pagkatapos, pinaikot ni Jensen ang kanyang sasakyan upang iharap ito sa sasakyan ni Pachenko. Walang tigil niyang pinaputukan ang sasakyan ng lalaki, dahilan para mawalan ito ng kontrol at bumangga sa isang pader. Matapos talunin si Pachenko, pinahinto ni Jensen ang kanyang sasakyan at lumapit sa sasakyan ng killer ng kanyang asawa. Kinaladkad niya si Pachenko palabas ng sasakyan at ihinarap mismo sa surveillance camera upang makita ito ni Hennessy. Pagkatapos, binali niya ang leeg ng lalaki na agad naman itong ikinamatay. Dahil sa pagkainis sa ginawa ni Jensen, agad na inutusan ni Hennessy ang kanyang mga tauhan na ilabas ang Dreadnought, ang paborito niyang modified tanker truck, para patayin ang lahat ng kalahok. Ang paglabas ng Dreadnought ay agad na nagpapanik sa iba pang mga racer. Ang Dreadnought ay isa-isang pinaulanan ng walang humpay na pag-atake ang mga racer hanggang sa sumabog ang kanilang sasakyan. Napatay ng Dreadnought ang halos lahat ng mga kalahok sa karera, maliban kina Jensen at Machine Gun Joe. Sa gitna ng arena, nagkusa si Jensen na makipag-ugnayan kay Joe gamit ang telepono sa kanyang sasakyan. Inimbitahan ni Jensen si Joe na mag-overtake sa Dreadnought at sabay na daanan ang skull image feature.
Pumayag si Joe sa kanyang alok at sabay na dumaan ang kanilang sasakyan sa skull feature. Dumaan din ng dreadnought sa imahe ng parehong bungo na naglabas ng isang iron bar mula sa ilalim ng racing arena. Sa isang iglap, nasira at tumaob ang dreadnought nang tumama ito sa iron bar. Sa pagkawasak ng dreadnought, natapos na ang ikalawang stage ng laban. Nagsimulang mag-alala si Hennessy tungkol sa pagkapanalo ni Jensen, kaya inutusan niya ang isa sa kanyang mga opisyal na maglagay ng bomba sa ilalim ng sasakyan ni Frank. Nang magbigay ng talumpati si Hennessy sa harap ng mga bilanggo, mabilis na ginawa ng opisyal ang utos sa kanya. Maya-maya, ipinakita ng coach ni Jensen ang isang video recording ng karera. Ipinakita niya ang parte na merong manipis na bakod na maaaring gamitin upang makatakas sila sa bilangguan. Sinimulan ni Jensen ang kanyang plano para makatakas, kaya pumunta siya kay Joe at sinabi sa kanya ang tungkol sa isang shortcut na maaari nilang gamitin para makalabas ng bilangguan. Isang araw bago magsimula ang karera, binisita ni Hennessy si Jensen sa kanyang selda at ibinigay ang kanyang release letter kung mananalo siya sa laban. Gayunpaman, isa lamang itong panlilinlang dahil alam ni Hennessy na mamamatay si Jensen sa karera. Sa sumunod na araw, ang huling stage ng death race na meron na lang 2 kalahok na racer ay malapit nang magsimula. Pagkasakay ni Case sa sasakyan ni Jensen, nakita niya ang maraming pagbabago sa sasakyan ni Frankenstein. Iginiit ni Case na tutulungan niya si Jensen para manalo siya sa laban at hindi na niya susundin ang utos ni Hennessy. Nang magsimula na ang karera, mabilis na minaneho nina Jensen at Joe ang kanilang sasakyan sa loob ng racetrack. Sa huling karerang ito, pinapagana lang ni Hennessy ang mga features para kay Joe, ngunit hindi para kay Jensen upang si Joe lang ang makakaatake sa karera. Walang humpay niyang pinaputukan ang nag-iisang sasakyan sa racetrack. Nang hindi inaasahan, pagkatapos i-activate ni Hennessy ang rocket feature, hindi itinutok ni Joe ang rocket kay Jensen, ngunit sa bakod na nakapalibot sa racetrack. Agad na nawasak ang bakod kaya madaling nakadaan palabas ang kanilang mga sasakyan. Nang makitang nakatakas ang kanyang mga bilanggo, agad na inutusan ni Hennessy ang kanyang mga tauhan na arestuhin sina Jensen at Joe. Pagkatapos, kinuha niya ang trigger device ng bomba at pinindot ang buton. Gayunpaman, hindi gumana ang bomba. Dito nabunyag na natuklasan ng coach at ng technician ni Jensen ang bombang nakatanim sa sasakyan ni Frank. Agad na nag-deploy si Hennessy ng mga helicopter at ilang tropa ng mga pulis upang hulihin si Jensen. Habang tumatawid sa tulay, naramdaman ni Jensen na hindi niya matatakasan ang napakaraming humahabol na pulis. Dahil dito, inalok ni Case na magpapanggap siya bilang si Frank at siya na ang magmamaneho ng sasakyan upang magawang makatakas ni Jensen. Habang suot ang maskara ni Frank, sinimulang paandarin ni Case ang sasakyan, habang si Jensen naman ay palihim na tumakbo palayo sa kotseng minamaneho niya. Pagkatapos nito, nakipagkita si Jensen kay Joe at nagmamadaling sumakay sa dumaraang tren. Nang muling maaresto ng mga pulis si Frank, umani si Hennessy ng maraming papuri at gantimpala mula sa mga tao. Gayunpaman, hindi alam ng publiko na ang nahuli ng mga pulis ay si Case na nagbabalat kayulang na si Frank. Hindi rin ito alam ni Hennessy at siya ngayon ay abala sa pagbubukas ng mga regalo sa kanyang opisina. Gayunpaman, ang laman ng box ay ang bombang ipinalagay niya sa sasakyan ni Jensen. Nang magberde ang ilaw ng bomba, agad itong sumabog na ikinamatay ni Hennessy at ng kanyang mga tauhan sa opisina. Nabunyag na hindi tagalabas ng bilangguan ang nagpadala ng bomba, kundi ang coach na may sama ng loob sa karumal-dumal na ugali ni Hennessy. Makalipas ang 6 na buwan, pagkatapos nilang makatakas mula sa bilangguan, nagbukas sina Jensen at Joe ng isang auto shop sa Miami. Isang hapon, nakita nila ang isang mabilis na sasakyan na patungo sa kanilang pagawaan. Lumalabas na ang nagmamaneho ng sasakyan ay ang navigator na si Case na nakalaya na rin sa kulungan. Siya na ang tumayong pangalawang ina ni Piper at nagkaroon ng maganda at tahimik na buhay kasama sina Joe at Jensen, at dito na nagtatapos ang pelikula.